Nabigo si Sara Duterte na makakuha po ng Temporary Restraining Order or TRO mula po sa Korte Suprema. For now mga tol, dapat maging malinaw yan. For now, kasi hindi pa natin sigurado ito kung bukas, Friday, o kaya sa Monday, mag-issue bigla ng Temporary Restraining Order ito pong Korte Suprema. Pero mukhang 99% hindi po yan gagawin ng Supreme Court dahil sa paniniwala ko pong personal, yan po ay pagsaklaw sa kapangyarihan ng House of Representatives. Ang mandato pong ibinigay po sa kanila ng saligang batas to initiate impeachment proceedings. Pero yan po kasi yung gustong mangyari ng kampo ni Sara Duterte. Sa katunayan, 2 petisyon po ang nakahain sa Korte Suprema kaugnay po niya na naglalayon po na patigilin ang isinasagawang pagdinig ng Committee on Justice. Mga petisyong unang isinumite nitong sina Atty. Israelito Torion et al. At kahapon o nung isang araw, ito pong si mismong Sara Duterte ang nagsumite ng kanyang kahilingan na ipatigil ng Korte Suprema ang nangyayaring pagdinig diyan po sa Committee on Justice. Pero ano na po ba ang mga pangyayaring aabangan pa natin diyan? Ang mga pangyayari at mga aabangan pa nating mangyayari. Ang sufficiency in form, in substance at in grounds ay natukoy na po ng Committee on Justice sa mga petsang March 2, March 3, March 4, March 18, no, respectively. Noong March 25, nagkaroon po ng pagdinig, panimula po yan para sa tinatawag na probable cause. Pero ang naging agenda that day ay para lamang po ilatag kung ano yung mga rules to be followed and of course yung mga motion na inaprobahan po ng Committee on Justice despite of those objections, particularly nito pong si Congressman Rufus Rodriguez. But before tayo magpatuloy mga tol, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay April 9, 2026 at kagabi po dumalo ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa isang pagdiriwang ng mga Catholic community, ano? Ito nga po yung video, ayaw pong paniwalaan pa rin talaga ng mga DDS. Yan. It is a great honor and certainly a pleasure to join you this evening as we commemorate a significant milestone. Exactly 75 years ago, the Philippines and the Holy See established formal diplomatic ties. Our connection runs far deeper. Yan po yung dinaluhan kagabi ng ating Pangulo, pero ayaw po nilang maniwala. Tapos meron nga din pong video kahapon na inilabas ang Presidential Communications Office. Isa po itong interview, napakabilis, ni Undersecretary Claire Castro sa ating Pangulo. At pakinggan po ninyo ang ating Pangulong Bongbong Marcos. As mga kababayan na nagmamahal sa iyo, sir, kumusta po ang mga kasidan? Ganun pa rin. Yun na nga, kasi I'm struggling kasi ayoko tumama ulit. Wala na yung tamakutan. Baka mabalik. So that's what I'm taking care of. But I want to magpapasalamat naman ako sa mga nag-aalala sa akin. Huwag niyo pong masyadong siniseryoso. Alam mo naman ang social media, palabiro yan eh. At Mahirap kasi sa mga tatanga-tangang DDS katulad ng isang nanonood ngayon dito sa ating Facebook page. Paniwalang-paniwala sila sa mga pinapakalat ng mga nantatanga sa kanila, no? Para hindi kayo nagiging tanga, matuto po kayong tumingin sa katotohanan, hindi po sa naratibong gusto nyo lamang. Eto, kitang-kita nyo na ang ating Pangulo, nagpapasalamat sa mga nag-aalala po sa kanya. At sa katunayan kanina, naka-live na. Live na. Pero pilit nyo pa rin pinaniniwala na si Pangulong Bongbong Marcos, clone yung nagsasalita. AI daw po yung bidyong ipinapakita. Wala na tayong magagawa sa kanila mga tol. Talagang ganyan ang utak ng mga tatanga-tangang DDS. Kaya balik na po tayo dito po sa ating pinag-uusapan. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay April 9 muli, 2026. Nagpapasalamat ako ng lubos sa lahat po ng mga sumusuporta sa ating gobyerno, sa ating Pangulong Bongbong Marcos at dito po sa ating programa. Kung kayo po ay hindi mga tatanga-tangang Duterte supporter, huwag nyo po sanang kakalimutang mag-like at i-share nyo na rin po ito pong ating live streaming. Katulad po nung nasambit natin kanina, ang
hiling ni Sara Duterte na mag-issue ang Korte Suprema for now ay hindi po pinagbigyan yung TRO. At ito nga po yung naging press statement ng Supreme Court kahapon. Basahin po natin mga tol. The Supreme Court en banc during its session today, April 8, 2026, acted on GR number blah blah blah. Ito po yung dalawang petisyon, paikliin na lang natin, ni Attorney Israelito P. Torion et al. At saka ni Sara C. Duterte, laban po sa House of Representatives. The Supreme Court consolidated these cases and without necessarily giving due course to the petitions, directed respondents to comment within a non-extendable period of 10 days from receipt of notice. Mamaya ipapaliwanag po sa atin Congressman Ridon kung ano po ba ang ibig sabihin ng without necessarily giving due course. Tandaan niyo po yung salita na yon. The petitions question the constitutionality of the proceedings before the House Committee on Justice in relation to the impeachment complaints filed against Vice President Sara C. Duterte. And another thing dito, di na natin babanggitin, iba na po yung sinambit po dyan. Pero ang punto ay ang Korte Suprema ay nag-utos na magbigay po ng komento, hindi po magpaliwanag. Magkaiba po kasi yung pagliwanag at komento na bibigyan po ng diin mamaya ni Congressman Terry Ridon. Ang House of Representatives kaugnay po ng reklamo ng mga party na ito na sina Attorney Israelito Torion et al. At saka Sara Z. Duterte. Pero maliwanag po na kahapon wala pong inisyong TRO ang Korte Suprema at naniniwala ako na hindi po ito papakialaman ng Korte Suprema. Kaya ine-expect po natin na yung mga motion na ginawa no March 25, 2026 diyan po sa Committee on Justice kaugnay po ng mga subpoena, duces tecum at subpoena ad testificandum ay maaari po nating makita sa April 14. At sino-sino po ba yung mga nasubpoena ng Committee on Justice? Isa-isahin po natin mga tol. Meron pong subpoena, pinakabago po ito, kahapon lamang po ito, noong April 7 na pa-receive pero kahapon na balita, ang para po sa National Bureau of Investigation Director Alvin A. Matibag. Ito po ay may kaugnayan sa kanilang naging investigasyon kaugnay po ng pagbabanta sa buhay ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ni First Lady Lisa Marcos at saka ng House of Representatives. Marahil lang tataka kayo, bakit NBI po ang nag-imbestiga? Kasi sa mga banta po sa buhay ng Pangulo ng Pilipinas, ang meron pong primary jurisdiction to investigate the same ay ang National Bureau of Investigation. Nandito din po ang subpoena ad testificandum et duces tecum para po sa Office of the National Statistician, Philippine Statistics Authority. Partikular kay Mr. Claire Dennis S. Mapa. No? Ito po ay may kaugnayan, syempre, sa mga pangalan na binanggit during the committee hearing ng Public Accountability and Good Governance nung ito po ay nag-iimbestiga sa sinasabing maling paggasta ng confidential funds na ipinagkatiwala po kay Sara Duterte. Nandito din po ang subpoena para po kay Attorney Cynthia Biñas Pantonal. Ito po ay may kaugnayan sa naging sworn statement nito pong si Ramil Madriaga dahil siya po yung nagnotaryo ng nabanggit po na affidavit ni Ramil Madriaga. Considering na si Ramil Madriaga po ay tetestigo laban kay Sara Duterte dahil di umano'y siya po'y bagman ng Vice Presidente at nagdala di umano ng mga milyones na pera sa iba't ibang lokasyon at mga personalidad na malapit kay Sara Duterte, ay pinadalhan din po ng subpoena ad testificandum et duces tecum ito pong si Ramil Madriaga na nakasalukuyan pong nakapiit sa Manila City Jail Annex na matatagpuan po sa Camp Bagong Diwa, Taguig City. Kaugnay nga po iyon ng affidavit noong November 29, 2025 at iba pang mga ebidensya na maaaring nasa kanyang posesyon. At dahil po diyan, nakakulong kasi siya, kaya kinakailangan po iyan muna ng
pahintulot ng korte. Pero pinayagan po ng korte ng Manila Regional Trial Court Branch 21 kung saan meron pong kinakaharap na kidnapping, ito pong si Ramil Madriaga. Siya po ay pinapayagang dumalo sa pagdinig ng Committee on Justice sa April 14 mula sa mga oras na alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. Kasama din po sa mga pinadalhan ng subpoena ay ang Commissioner po ng Bureau of Internal Revenue na si Attorney Charlito Martin Mendoza. Ito po ay may kaugnayan sa mga tax compliance ng mag-asawang Sara Duterte at Manasseh Carpio. At syempre, pinasubpina din po ito pong si Chairperson ng Commission on Audit, Mr. Gamaniel A. Cordoba. May kaugnayan naman po ito sa kanilang isinagawang audit na about the confidential funds of the Office of the Vice President and the Department of Education. Nabubulol ako. Nadadivert na naman ang attention ko dito sa basura na to. Lagi na lang nasasabay sa ating live streaming At yun nga po, kaugnay po ng kaugnay po ng kanilang audit doon po sa confidential funds during the time na Secretary of Education pa itong si Sara Duterte, and of course bilang tagapamahala ng Office of the Vice President. At ito rin ang isa sa mga pinakakaantabayanan ng publiko ngayon, ang pagharap ni Ombudsman Boying Remulla sa April 14 dahil meron din po siyang subpoena testificandum et duces tecum. May kaugnayan naman po ito sa mga SALN na nasa kanila pong tanggapan nitong si Sara Duterte. At sa puntong ito, babalikan po natin ang balita ng GMA News kaugnay po ng paghahain ng petisyon nito pong si Sara Duterte. Panoorin at re-reactionan po natin ang balita na ito, mga tol. Naghain ng petisyon sa Korte Suprema ang kampo ni Vice President Sara Duterte para pigilan ang impeachment proceedings ng House Committee on Justice sa susunod na linggo. Binati ko siya ng ilang miyembro ng komite. Sabay giit na dapat itong ibasura ng korte. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Kinumpirma ng mga abogado ni Vice President Sara Duterte na naghain sila ng petition for certiorari and prohibition sa Korte Suprema para pigilan ang impeachment proceedings laban sa bise sa House Committee on Justice. Ulitin natin kapag ayaw humarap, maliwanag korap, sabi ni Ronald Llamas. Maliwanag na maliwanag ang ginagawa po dito ni Sara Duterte. Ayaw niya pong harapin, no? Yung mga alegasyon po sa kanya. In fact, kung ito'y hindi totoo ang mga alegasyon sa kanya, dito pa lamang sa Committee on Justice, maaaring mabasura na po ito kasi walang mga ebidensya. Pero instead na harapin niya at maghain po siya ng mga controverting evidence, ay ang ginagawa nila ay tinitingnan po nila ito sa legalidad or teknikalidad. Hindi masasagot ang mga issue kung dadaanin po sa mga ganong pagkakataon. Pero giit nila, hindi ito nangangahulugang umiiwas ng bisa sa proseso, kundi nais lang daw nilang matiyak na naaayon ito sa konstitusyon. Natanggap na ng House Committee on Justice ang kopya ng petisyon. Dito, hiniling ng bise na maglabas ang Korte Suprema ng temporary restraining order at kalaunan ng injunction para pigilang umusad ang dalawang impeachment complaints laban sa kanya. Unconstitutional daw kasi ang proceedings. Labag daw kasi ito sa one-year bar rule na nagbabawal sa pag-initiate. Lahat yan i-address ni Congressman Terry Redon sa interview sa kanya. Napapanoorin at re-reactionan po natin mamaya. Ng mahigit isang impeachment complaint laban sa isang impeachable official sa loob ng 1 taon. Ang una at pangalawang impeachment complaints daw ay inihain bago ang February 6, 2026 na siya raw petsang sinabi ng Korte Suprema kung kailan pwede na ulit magsampa ng reklamo laban sa bise. Wala rin anilang tamang referral ng mga impeachment complaints sa komite. Alam nyo mga tol, kaya ako nabibuisit ako sa Makabayan Block nung naghain ito ng reklamo nung February 2 sa kanyang grupo ni Francisco D. No? Kasi napaka-atat nilang maghain ng impeachment complaint kay Sara Duterte, ilang araw na lamang ang iintayin. February 6. Pero ganun pa man, hinainan nila ng impeachment complaint February 2. Kaya tuloy nagkakaroon ngayon ng alibay
itong kampo ni Sara Duterte na ito daw po ay paglabag sa 1-year VAR. Pero sa paniniwala po ni Congressman Terry Ridon na ipapaliwanag po sa atin mamaya, hindi rin naman po makatwiran yung mga alegasyon na yan na yan po ay paglabag. Kasi hindi naman daw po kailangan pagbatayan yung February 2 na pagpapile ng impeachment complaint dahil hindi po yun yung basihan kung kailan ma-initiate yung impeachment complaint dito kay Sara Duterte. O, tuloy natin muna ang pakikinig sa balita. Nang isinantabi rin daw ng House Committee on Justice ang unang reklamo at inatras ng mga complainant ang pangalawang reklamo, sabi ng kampo ng bise, hindi na dapat inaksyonan ng House Committee on Justice ang ikatlo't ika-apat na reklamo dahil pasok na raw ito sa 1-year bar rule. Oy, maraming salamat Rosalina Yamat sa inyo pong super sticker. Wala rin daw kapangyarihan ng komite na magsagawa ng mini-trial o hearing proper. Hiling ng depensa, ideklara ng Korte Suprema na void o walang bisa at unconstitutional ang Section 7 at 8 ng Rules on Impeachment ng Kamara. Sa Section 7, takot no? nakasaad na kapag natukoy ng House Takot na takot tong si Sara Duterte. Kung wala kang kasalanan, bakit mga rules ang iniisip mo? No, napakasimple lang naman 'yun, 'di ba mga tol? Kung wala kang tagong yaman. O, ito isasampal ko kay Antonio Trillanes ang mga ebidensya na wala akong tagong yaman, na wala akong tinatanggap mula sa mga drug lords as dividend, no? Wala eh. Imbis na ganun ang sabihin nila, ganito lang, technicalidad lang. Questionin ng rules. Committee on Justice na may sufficient grounds ang impeachment complaints laban sa isang impeachable official, magsasagawa ito ng hearing kung saan may kapangyarihan ng komiteng magpatawag ng mga testigo at mangalap na mga ebidensya. Sa Section 8, nakasaad na maaaring bigyan ng Kamara ng proteksyon ang isang complainant o testigo sa impeachment proceedings. Binatikos ng ilang miyembro ng House Committee on Justice ang petisyon. Dapat daw itong ibasura ng Korte Suprema. Kabalbalan yan dahil nasa Constitution mismo yon na sinasabi na pagkatapos ng finding ng sufficient grounds ay maghihiring ang Committee on Justice. Nasa Constitution mismo yon. Paano ke-questionin sa Korte Suprema ang Constitution mismo? So, kabalbalan talaga at dapat kagyat na ibasura. Hindi totoo na wala akong valid referral kasi nakita ho ng publiko, nakita ho ng bayan na ang plenaryo po mismo ng Kongreso ang nag-refer sa House Justice Committee noong po 4 na impeachment complaints. Yun, pangalawang panlilin lang na naman po sa mga kababayan po natin yun. Kasi una sa lahat, yung pong 1-year bar rule, umiira lang po yun pagka po meron na pong referral mula sa plenaryo papunta po sa House Committee on Justice. Ang House Committee on Justice tuloy lang sa trabaho. Hanggat walang temporary restraining order mula sa Korte Suprema, wala raw dahilan para hindi nila gawin ang kanilang mandato. Katunayan, Pero kung ako sa House of Representatives, mga tol, no? Wag silang magpapatinag dito sa Korte Suprema kasi baka mag-issue ito ng TRO sa Monday. Ituloy nila. Tingnan natin kung ano mangyayari kung magkaroon ng constitutional crisis. So be it. No? Kasi ang hirap nito, itatago mo sa teknikalidad yung paghahanap ng katotohanan. nagpalabas ang House Committee on Justice ng subpoena kay Securities and Exchange Commission Chair Attorney Francis Nabanggit na natin yan. Hindi pala nabanggit doon kanina. Sorry, pakinggan natin ito. SEC pala ito, SEC. Edralyn Lim na pinahaharap sa April 14 hearing ng komite. Pinagsusumite rin siya ng mga dokumento ng 10 kumpanyang konektado umano sa bise at sa asawa nitong si Attorney 10 Manasseh kumpanya, Carpio. yayamanin. Sinapina rin si Philippine Statistics Authority Undersecretary. Ayan, napakinggan na natin, nabasa ko na sa inyo kanina, no? Kaya dadako na po tayo dito sa komprehensibong paliwanag ni Congressman Terry Ridon sa interview po sa kanya dito po ng 1PH. Pakinggan po natin at panoorin, reaksyonan natin ang interview po na ito, mga tol. Nung lumabas yung balita, parang sabi, for the second time, parang umaksyon agad ang Korte Suprema sa sa hiling ng kampo ni Vice President Sara Duterte.
Pero kapag ka nga naman inaral mo na, parang lumalabas na it only means tuloy na yung sa 14 kasi 10 days na may binigay na palugit para kayo isumagot doon sa sinasabi ng Korte Suprema. Dahil kailangan natin maging malinaw, sasagot naman po at sasagot dahil proseso po ito eh. Dalawang bagay po yung unang dapat tinawin. Una, wala pong TRO. Ito naman po yung hinihingi po ng dalawang kampo, ni Atty. Torion at ni VP Sara. So wala pong initial na TRO. Ibig sabihin, tuloy ang impeachment proceedings, tuloy ang hearing sa April 14, ilalabas yung lahat po ng mga dokumento, SALN, BIR records, SEC documents, financial documents relating to unexplained wealth. Isasalang si Ramil Madriaga with the court agreeing that he should be there. Mukhang yan ang kinakatakot ni Sara Duterte talaga eh. Maladlad yung mga dokumentong may kaugnayan sa mga akusasyon laban sa kanya at yung testimonya nitong si Ramil Madriaga. Pero alam po ninyo mga tol, hindi naman natin mapapakinggan ang testimonya ni Ramil Madriaga dyan kasi yan ay mangyayari sa Senate trial, no, sa impeachment court. Hindi po dito sa clarificatory hearing. Ang maaaring makita natin dyan the moment na pumunta itong si Ramil Madriaga ay para patunayan niya na sa kanya nga po yung affidavit na yon na kumalat noong November 29, 2025 at patunayan din niya sa pamamagitan ng panunumpa na totoo ang lahat ng kanyang mga sinasabi doon po sa kanyang affidavit. Pero yung mismong laman ng affidavit, 5 pages po iyon containing 30 paragraphs, particular doon po sa paragraph 18 kung saan inaakusahan niya ang Vice Presidente na siya po'y nagdala ng mga confidential funds or pera mula sa confidential funds na nakalagay sa duffel bags na ang halaga ay hindi bababa sa 30 million pesos kada isang duffel bag at dinala sa iba't ibang lokasyon at mga personalidad na malapit kay Sara Duterte. We cannot expect na yan ang maririnig po natin sa April 14. Yan ay maririnig natin again sa impeachment trial if ever na ito po ay umabot sa Senado. Tuloy po natin ang pakikinig dito. From 8 a.m. to 5 p.m. on Tuesday. Yun yung una. Pangalawa, ang nangyari naman po talaga doon, pakikinggan naman po ng Korte Suprema yung parehong panig. Pero ang kailangan linawin doon, ang sabi po ng Korte Suprema, without necessarily giving due course to the petition. Ibig sabihin, o sige, sumagot kayo, pero hindi pa ito actual na kaso talaga. Ibig sabihin, pwede pa nila itong i-dismiss outright. Saka isingit ko lang ito, out of topic tayo mga tol. Alam nyo naman na meron po akong advokasya na tumulong sa mga nangangarap na maging criminologist. Meron akong tinatawag na top 1 scholarship. Pero napagtanto ko na marami pala akong nabigyan na mga scholarship, mga DDS pala. Kaya pala yung iba napaka-ungrateful, hindi man lang magpasalamat. Matapos nilang, ako naman hindi ako umaasa na babalikan nila ako. Pero kahit paano, yung kaunting pasasalamat, makita man lang, maramdaman mo man lang. Dahil pera pa rin naman yan eh. No? Alam niyo marami akong pagkakautang. Kung ibinayad ko po yung halaga na yon, di nakabawas pa sa mga pagkakautang. Ang totoo po, ang laki na po ng nagastos ko sa top 1 scholarship. Nasa 300,000 pesos na po. No? Simula nang inumpisahan ko po yan. Sa tulong ninyong mga manonood dahil kayo po'y nanonood sa akin. At ako'y nadidismaya kasi yung ilan sa mga nabigyan ko, nag-share pa ng mga fake news laban sa ating Pangulo. Kaya ngayon, pinuputol ko na at ititigil ko na yung top 1 scholarship na yan. Instead, ako po'y tutulong perhaps no sa mga shelters ng mga hayop, particular ng mga aso na tumutulong sa mga rescue po nila. No, doon ko na lang ilalagak. Ayoko nang tumulong sa tao. Napaka-ungrateful. No, kung tutulong ako sa tao, hindi ko na ipapaalam sa publiko. Pero mas prepare ko na lamang tumulong ngayon sa hayop dahil yung hayop mas mukhang tao pa kaysa dito sa mga DDS po na ito. So hindi pwedeng magdiwang ang mga supporters ni Vice President Sara Duterte na ito po ay tagumpay. Hindi po ito tagumpay. Dahil yung hinihiling po nilang TRO, hindi po ito inaksyonan ng Korte Suprema. Pero sa April 14, ano yung dapat nating asahan doon, Kong Terry? Anong sabi nung kampo ni VP Sara? Mag-a-attend na ba sila? Hindi pa ho natin alam, no? So, meron silang jurisdictional questions doon. So, hindi ho natin alam kung papakita sila. But, bukas ang komite na magpakita ho si VP Sara para magpresenta
na kanya pong mga ebidensya. And what will happen again kung hindi na naman sila magpakita? How will it affect yung mismong proceedings? There will be no impact on the proceedings. We will proceed as we should. No? So, magkakaroon po ng presentation nung pong mga dokumento na kinakalap po from the subpoenas sa confidential funds, tungkol sa video documentation on the threat against the president, at yung pong relating to unexplained wealth. Okay. Kung Terry, please correct me if I'm wrong ha. Tama ba yung hinihingi natin na dokumento, pinasabi ng dokumento for SALN ay mula 2007? Tama, 2007 to 2024. Okay. Allowed ba yun? Kasi ang concern ng ibang mga legal expert, I think it was Attorney Cayosa, who mentioned na ang problema kasi kung sisimulan natin from 2007 yung pagpapasabpina, ang hawak lang daw na kopya ng ombudsman ay 10 years yung siguradong meron. Tapos, ang isa pang punto ay dahil impeachment case ito sa vice-president. Para hindi po kayong malito mga tol, kasi narinig niyo yung 10 years. Bakit hindi nila tinatago yan? Meron po kasi tayong umiiral na batas na ang pagtatago po ng mga dokumento kadalasan, yan po ay hanggang 10 taon na lamang. No? Maliban doon sa mga dokumento na talagang napaka-importante na hindi mo pwedeng i-dispose ng naaayon po sa batas. Kaya kung sakasakali, sapat naman na magiging basihan yan, Dahil kung 10 taon mula po 2025 pababa, magsisimula yon 2015 or 2016. May establish na doon yung pattern ng kayamanan ni Sara Duterte at kung paano ito lumaki, kung paano ito maipapaliwanag ngayon doon po sa mga dokumentong may kaugnayan sa mga lehitimong naging negosyo po nila. Dapat magtutugma-tugma iyan kasi pagka hindi po nagtugma iyan mga tol, yung SALN doon po sa mga lehitimong negosyo ni Sara Duterte, lahat ng mga excess na yaman other than naka-indicate doon po sa SALN ay ipagpapalagay pong ill-gotten. Maganda po yung paliwanag diyan ni Fiscal EJ at balikan po natin, basahin ko pong muli yung paliwanag diyan ni Fiscal EJ tungkol po sa SALN. Pero medyo malalim na yata, kaya samahan niyo muna akong mag-antay habang tinitingnan kong muli ito. Ito na, nakita na natin. Sabi po dito, babasahin ko lamang po kung gaano po kahalaga ang SALN, kung bakit takot ang mga kurakot na mailabas ang SALN kung meron po silang ginagawang mali. Sabi po dito ni Fiscal EJ, posted on April 6, Legal Explainer, bakit takot ang mga kurakot sa SALN. Sa Pilipinas, accountability of public officials doesn't end with probing bribery. Doesn't begin and end with probing bribery or direct theft. The law goes a step further. Kahit walang nahuling aktual na transaksyon ng suhol, pwedeng mawala ng ari-arian ang isang opisyal kung ang kanyang yaman ay hindi tugma sa kanyang legal na kita. This is where the concept of ill-gotten wealth comes in. Under Republic Act 1379, the state is allowed to question wealth that is manifestly out of proportion to a public official salary and lawful income. In simple terms, kung ang lifestyle at assets mo ay hindi kayang i-justify ng sweldo at declared income mo, the law creates a presumption na galing ito sa illegal means. Hindi na kailangang habulin ng gobyerno ang bawat piso ng suhol. Once the disproportion is shown, the burden shifts to the official to explain. Hindi na ang state ang magpapatunay, kundi ang kailangang maglinaw kung saan manggagaling ang yaman mo. Ikaw ang kailangang maglinaw kung saan manggagaling ang yaman mo. At baka isa ito sa ikinakatakot ni Sara Duterte. Kasi pag na isa publiko yung SALN niya at hindi tutugma doon sa mga nakikita sa kanya, kailangan niya magpaliwanag. This is exactly why the SALN or statements of assets, liabilities, and net worth becomes crucial. Hindi ito simpleng compliance from
form lang. Legally, it is your official receipt of wealth. Kapag may inconsistency between your SALN and your actual assets, the gap becomes evidence. If you failed to declare a property, bank account, or business interest, courts often interpret that as an indication that you were trying to conceal something. The ombudsman will then compare your declared net worth against your lawful earnings over time. Kung ang income mo is modest pero ang net worth mo biglang nag-spike, that difference becomes unexplained wealth. At doon papasok ang obligasyon mong magpaliwanag. Claims like regalo lang or nanalo sa loto are not automatically accepted, especially kung hindi ito reflected in your SALN when it should have been declared. The law expects transparency in real time, not after the fact justifications. For example, a public official earning around 60,000 pesos a month suddenly acquires a multi-million peso SUV and a condominium unit while declaring zero liabilities. On paper pa lang, may red flag na. The law does not immediately assume guilt, but it does demand an explanation. If the official cannot show legitimate sources like inheritance, valid business, income, or properly documented loans, the state can initiate forfeiture proceedings. In that process, the properties themselves become the subject of the case and they may be seized even without a prior criminal conviction. Once wealth is judicially declared as ill-gotten, it can be forfeited in favor of the government. Beyond that, administrative sanctions often follow, dismissal from the service and perpetual disqualification from holding public office. The SALN system operationalizes that principle. It forces transparency, creates a paper trail, and gives the state a tool to detect corruption even when direct evidence is hard to obtain. Since illicit transactions are often hidden, the law focuses on what is visible, your declared wealth, and asks a simple but powerful questions. Can you explain this? At the end of the day, the rule is clear. Hindi lang bawal magnakaw, bawal din ang hindi mo maipaliwanag kung saan nanggagaling ang yaman mo. In fact, nung nag-viral yung video, on the other hand, ng isang vlogger na DDS, kaugnay po ng bahay nito pong si Pulong Duterte, nakita po natin ang napakalaking compound na napakalaking bahay. Ano ba ang naging trabaho ni Pulong Duterte? Ano ba ang kanyang mga negosyo para makapag-acquire siya ng ganong property na napakalaki sa isang eksklusibong lugar sa Davao City? Kung ang trabaho niya lamang ay naging kongresista o kaya public official, nakakapagtaka po yun para magkaroon po siya ng ganoong property. Yan ba ay minana niya sa kanyang mga magulang, which is buhay pa naman si Rodrigo Duterte? O yan yung mga dapat nakikita po ng tao. At comparatively speaking, sa pamilya Marcos, tingnan din natin para maging objective po tayo at fair dito. Kung meron kayong nakikitang questionableng yaman ng ating Pangulong Bongbong Marcos, then criticize it. Pero do not expect criticism mula sa akin. Kasi ganun lang naman yun eh. Kayo, kinikriticize nyo si Pangulong Bongbong Marcos. Ako, kinikriticize ko ang mga Duterte. And vice versa. Kung meron tayong mga alegasyon laban sa mga Duterte, dapat kakibat nun ang pagpapatunay o mga ebidensya. At ganun din kayo. Kung may mga alegasyon kayo sa pamilya Marcos, kakibat nun ang pagpapatunay mula sa inyo at dapat may mga ebidensya. Balik po tayo dito po kay Congressman Terry Ridon. Baka ang pwedeng mahingi ay yung kopya ng SALN nung vice-presidente na lamang siya. Hindi nung time na may hawak siyang local position. Wala naman daw tayong problema. Whichever is available from the ombudsman, we will respect. No? Kung sabihin naman nila na hindi nila hawak, di, yun ang yun. Ano? Pero kailangan mo natin maglinaw bakit to kinukuha po yung mahabang panahon. Kasi we wanted to establish a pattern of unexplained wealth. And underreporting or overreporting po ng SALN. Ang atin po nga pangalang Pangulo when she was vice mayor, and now as vice president. Kasi ito naman natin makikita yung paglago po ng net worth ng atin po nga pangalang Pangulo. So from 7 million in 2007 to 88 million in 2024.
So, ibig sabihin, doon natin makikita from the other financial documents na pagka merong hindi talagang malayong-malayo from 88 million, edi underreported yung salary. Yeah. Hindi ba? Yung mga ganun po. I see. Pero kung halimbawa, nawala na nga palang hawak na kopya yung ombudsman kasi ano na siya, lagpas siya ng 10 years eh. May iba ba tayong options na pwedeng pagkunan nung kailangan natin na dokumento? Meron man. I'm quite certain po yung 2016 to 2024. Meron namang kopya po yung ombudsman. And more importantly, yung po 2022 to 2024, I'm quite certain meron po yung ombudsman kasi sila mismo yung naglabas nun eh. Yes. In the last few months. Kung yung binasa kong item kanina, no, ay nagsabi na parang pinapaliwanag yung House of Representatives, buong House of Representatives, yung Justice Committee, pati yung Senado, pati yung mga nagreklamo na unconstitutional itong ginagawa nyo kasi parang hindi nyo ginagamit ng tama yung kapangyarihan po ninyo dahil nga po hindi daw idinala sa plenaryo muna for discussion. Ayan, pakinggan and nyo na voting maayos to, mga bago tol. pinadala dun sa Justice Committee. How should you respond? How should the House respond to this po? Ano po explanation para po maliwanagan po ang lahat po? So, I'll explain the plenary action later, but I'll explain muna yung pinagpapaliwanag. Actually, bali yun eh. Ang sabi in that precise wording of the Supreme Court, to comment. Ibig sabihin, magbigay kayo ng pagtingin nyo. I think yun yung tamang Filipino translation. Kasi pag pinapaliwanag, ang dapat sinabi ng Korte Suprema doon, you have to explain. Ang hinihingi lang naman po doon, comment. Sabihin, ano yung tingin mo dun sa sinasabi ng kabilang partido? So, mas maano yan eh. It's a lighter order than asking to explain. So, I think the precise explanation should be, hindi kami pinagpapaliwanag, kundi sabihin nyo kung ano yung pagtingin nyo dito sa sinasabi ng kabilang partido. So, that is my answer to that particular point. But, to be clear, alam po niya, sinasabi ko nga, para linilin lang ni Vice President at na kanya pong mga abogado yung taong bayan at yung Korte Suprema by saying na it did not undergo plenary action. Okay. Kasi nga, manito natin yung video Ang sabi ko doon, on February 26 at around 3:47-48, binasa ko yun. During plenary deliberation, during plenary of the House of Representatives on that day, to the Committee on Rules. So, ibig sabihin, hindi totoo. Yung sinasabi ko nung petition po na yun, na it was just the Speaker of the House or it was just the Committee on Rules that made the referral to the House Committee on Justice. It was Narinig ninyo, Congress as a narinig ninyo. It was Congress, no? Yung plenaryo mismo. Ibig sabihin, present po diyan yung mga dumalo ng pagdinig na yun. Kasi syempre, may mga absent po sa plenary minsan no? O madalas pa nga. Alam niyo na kung sino yung mga tinutukoy kong madalas na absent po diyan. At hindi po totoo yung sinasabi ng kampo nitong si Sara Duterte na hindi po yan dumaan sa plenaryo. Kung hindi speaker lang daw at committee lamang ay ng rules lang daw ang pinagbasihan. Wala pong katotohanan yon. Katulad po nung napapakinggan po natin dito kay Congressman Terry Ridon, yan po ang katotohanan na nakaangkla po mismo sa recorded video. No, naka-livestream po ang House of Representatives during the time. a body that actually referred it on that day. Oo, malinaw naman po yun. Pero going back to the first point po, no, sabi nyo, nilinaw po ninyo na hindi pinapaliwanag, kundi pinapa-comment. Pinapagpaliwanag. Oo. So, ano po yung comment po ninyo? Like what I said, it is a factual inaccuracy. Ito It na is yun. a misrepresentation of what had happened on that day. Kasi the body that referred it to the House Committee on Justice was not the Speaker, it was not the Committee on Rules, it was the... Ay, patulan natin tong isang tatanga-tangang Duterte supporter. Sabi niya, ang tanga-tanga nyo, alangan may TRO kagad, kaya nga binigyan ng 10 araw ang mga tong reso na buhaya para magkomento, tanga ka. Alam mo, kung tanga ako, unang-una, wag kang manonood sa akin. Pangalawa, ano ba ang hinihiling ni Sara Duterte? Urgent issuance of TRO. Ibig sabihin, the moment na dumating po yung kanilang petisyon sa Korte Suprema, kung ito ay kinakitaan kaagad ng Korte Suprema na merong urgency, dapat nag-issue ng TRO ang Korte Suprema. Hindi po ganon. In short, para sa tangang katulad mo, hindi kinakitaan ng Korte Suprema ng urgency ang issuance ng TRO. At kung nakikinig ka sa akin mula kanina, maliwanag ko pong sinabi na for now. Basta DDS, tanga. Pero I hope napakinggan mo yung explanation ko, ha? Kasi
kung ikaw nag-iisip ka ng tama at nakikinig ka, sana hindi ka magiging tanga, no? Tatanga-tanga talaga ang mga DDS, mga tol. Pinatulan natin hindi dahil tanga tayo, pinatulan natin para i-inform lamang sila kung ano ang katotohanan. Uulitin ko, hindi kinakitaan ng Korte Suprema marahil ng some sense of urgency. Kaya hindi po sila for now nag-issue ng TRO. And I believe, hindi din po yan mag-i-issue ng TRO bukas o sa Monday. Kaya matutuloy ang hearing ng April 14. And I am hoping na by April 14, in the event na mag-issue ng TRO, ito pong House of Representatives by April 13, wag sundin ng Korte Suprema, ay wag sundin ng House of Representatives. Kasi walang patutunguhan ito. Parang ang nangyayari dito, gagamitin na lamang nila yung Korte Suprema para yung constitutional duty ng isang branch na equal naman sa Korte Suprema ay hindi po magawa nito. House itself in plenary. Oo. So, kung pinapaliwanag lang po, let's say, nagbigay na kayo, yung comment po ninyo ay binigay niya po ninyo within the 10 days that was given to you guys, no, na time frame, what do we expect next po? Well, we're expecting that the Supreme Court will either proceed further or basically just jump to the petition. Kasi ang sinabi nga ho doon, without necessarily giving due course. Ibig sabihin kasi na without necessarily giving due course, hindi pa ito yung talaga, tuloy-tuloy na kaso. Pwede pa itong ma-dismiss outrightly. Yun po yung sinasabi niya, no? Without necessarily giving due course, no? Ang sinasabi kasi, kung binigyan ng due course yan, magpapatuloy talaga yung pagdinig sa mga petisyon na yan. Pero, posible din na ang gawin ng Korte Suprema dyan, ibasura kagad. Pero tingin ko, hindi yan ibabasura at bibigyan ng due course yan, ngunit magpapatuloy ang impeachment proceedings na isinasagawa laban kay Sara Duterte. Yun ang nakikita ko dyan, mga tol. Fearless forecast natin yan. Na ang gagawin ng Korte Suprema ay didinggin ang petisyon ni Sara Duterte without the issuance of TRO. Ang effect, magpapatuloy ang hearing ng Committee on Justice laban kay Sara Duterte to the extent na ito ay umabot sa plenaryo for possible articles of impeachment and to be voted upon by the members of the Congress. And if they got 106 or one-third of votes mula po sa mga members ng House, ay aakyat po yan sa Senado for possible trial forthwith ng impeachment laban po dito kay Sara Duterte. Uulitin natin, kung walang TRO, lahat ng proseso for impeachment magpapatuloy. At yun ang tingin ko nakikita nila na ikinakatakot, partikular nitong si Sara Duterte. Kaya hingi-hingi talaga sila ng hihingi, ngunit tingin ko hindi sila pagbibigyan. TRO ang tinutukoy natin dyan. Kung Terry, before ako pumunta dun sa mga possibility o yung mga pwedeng mangyari sa 14, sa April 14, bigyan daan ko lang yung tanong na makulit kasi hindi ba kulit, kundi paulit-ulit lang tinatanong bakit daw, para sa pagbigyan natin yung kasagutan para maging patas tayo. Ito yung ginagawa nilang false dilemma. Bakit ang inuuna yung impeachment laban kay Sara Duterte, may crisis tayo ngayon, or yung one-track mind na sinasabi na dapat unahin ang crisis, wag yung impeachment nitong si Sara Duterte. Yan po ay panlilin lang sa taong bayan sapagkat ang pagtatrabaho po ng mga nasa gobyerno ay hindi po dapat natatapos lamang sa kung ano yung kasalukuyang kinakaharap ng ating lipunan, May mga pagkakataon na dapat pinapriority sabay ang mga bagay-bagay. Isa po dyan ang paghahanap ng pananagutan. Sa katotohanan, ang krisis na nararamdaman po natin ngayon ay pansamantala lamang. Pero ito pong pananagutan na hinahanap kay Sara Duterte, maaari po itong magkaroon ng epektong pangmatagalan sa ating lipunan. Biruin ninyo, naghayag po ito ng kanyang kandidatura sa pagkapangulo. Tapos may mga akusasyon ng korupsyon laban sa kanya. Kung totoong korap siya, tapos maging Pangulo ng Pilipinas, saan tayo mapupunta? Kaya dapat bago ka humarap sa eleksyon, malinis ka. Kung may mga alegasyon, dapat nasagot mo.
No, tama na yung nangyari noong 2016 na ang daming alegasyon kay Rodrigo Duterte pero hindi nila pinansin. Pinalabas lamang nila na yun ay paninira dahil politika. No? Kasi kung sa totoo lamang pinakinggan si Trillanes noon kaugnay ng mga tagong yaman ng mga Duterte, baka hindi nanalo si Rodrigo Duterte. Nagtago sila doon sa karapatan nila to bank secrecy. Considering na siya po'y kandidato pa lamang at wala pang impeachment complaint para na maaaring ilihain sa kanya, hindi po nabigyan ng pagkakataon na matingnan yung mga bank records na yon. Puro yabang lamang, brabado itong si Rodrigo Duterte. Hinamon niya pa nga si Antonio Trillanes, pumalag. Nagpunta si Trillanes sa BPI para patunayan na wala siyang bank accounts doon. In return, patunayan din itong si Rodrigo Duterte sa pamamagitan ng waiver yung mga bank records niya kung wala talagang laman. Pero ano ang ginawa ni Rodrigo Duterte? Pinadala niya lamang doon. Ito pong si Salvador Panelo, nagsalita pa siya sa kanyang mga supporter na batuhin ng kamatis si Antonio Trillanes pagdating doon. At nung nandoon na nga, parehas, nagbago bigla ang ihip ng hangin. Ayaw na po nilang pumirma sa waiver bagkos ang pinipilit nila ay yung issuance lang ng certification na hindi rin naman pwede dahil hindi naman po yun magpapakita ng mismong transaction records kaugnay ng di umano'y bank records nitong si Rodrigo Duterte. At hindi na dapat maulit yon, no? Sa panahon po natin ngayon. Dahil kapag ka naulit po yon, baka magkaroon po tayo ng another 6 years of Duterte presidency kung saan libo-libo po nating mga kababayang Pilipino ang pinagpapatay at yung kanyang war on drugs ayon po sa naging report ng Quadcom ay budol. Kung inyo pong natatandaan at ipapaalala ko po sa inyong muli, ito po yung naging pagbasa ni namayapang Congressman Romeo Acop tungkol po sa naging investigasyon ng Quadcom at dito sinabi na nabudol po tayo nitong si Rodrigo Duterte. No? Pakinggan po ninyo ito. Balikan po natin mga tol. Napakasakit po dahil Pidigong won on the platform of a hardline stance against illegal drugs and criminality. Siya pala ang mukha ng illegal drugs at kriminalidad. Yan ang ayaw nating maulit. Kung bakit ako in particular tutok na tutok ako dito sa impeachment laban kay Sara Duterte. Kasi kung hindi siya korap, dapat malaman po ng tao sa pamamagitan ng mga ebidensya. No? Baka katulad yan ni Rodrigo Duterte na nagpapanggap na hindi korap, pero kinalauna na pag-alaman natin, siya pala ang mukha ng illegal na droga at kriminalidad. Si Sara Duterte, anong mukha kaya meron ito sa katotohanan? Tanong ng mga viewers na ilan na sa panahon ng krisis, bakit impeachment? Ano yung pwedeng isagot doon sa ganong mga pahayag ng ilan sa mga supporters? Well, hindi totoong impeachment lang yung ginawa. Kanina ng umaga, may mega panel eh. Ang pinag-usapan po yung krisis sa presyo ng langis, no? Krisis sa supply. So, hindi yung totoo na ang tinutugunan lang po ng Kongreso ay impeachment dahil, alam mo, pinasa po in 2 weeks no, ng Kongreso yung pong removal of excess taxes on petroleum products. So, magkakasabay po nga tinutugunan po ng Kongreso yung usapin accountability at usapin po ng economic relief. May kanya-kanyang toka naman talaga yung committee, di ba? Ganun talaga. Pero anyway, so ngayon na may para masagot lang natin yung ibang viewers, Pero punta ako doon kasi nabasa ko nga na binigyan nga ng permit o inutos ng si Madriaga na umappear doon sa Congress from 8 a.m. to 5 p.m. do sa nasabing araw na yon. So, ibig sabihin na siya yung mauunan yung tatalakayin kesa do sa mga hiningi ninyong mga dokumento na tax at saka SALN. Ang nakatakda po talaga sa araw po na yun yung confidential funds misuse, no? Okay. So, masasalang talaga si Mr. Madriaga doon dahil yung kanyang relevance to the entire case is on confidential funds misuse. Supposedly, from the OVP personnel, isa daw siya sa mga nakatanggap ng pong mga duffel bags at binigay dun sa kung sino man hong tao. So, I think that would be the narrative thread for Mr. Madriaga. So, that entire day will be devoted probably on confidential funds, including Mr. Madriaga. So, if we have more time, then we can proceed to Sa iba. unexplained wealth or to the threat against the president.
Nasa ang punto na ba tayo, Congressman? So, April 14, tatalakayin natin yung confidential funds, bubusisiin kung anong alam ni Madriaga, and then after that, ano yung magiging kasunod? Ang susunod doon, I think, yung threat against the President, the First Lady, and the former House Speaker. At panghuli yung unexplained wealth. Okay, so bago makapag-desisyon na maipasa sa Senate for trial, gaano pa yung katagal? Yan, so pagka nabitin po yung tatlong mga pagdinig pa ho, no? Magdi-decision po yung committee to have another set of hearings through May. Okay. So, okay. and then pagka talagang tapos na, then we will vote. Okay, so much for that. Bago tayo magtapos, muli ko pong ipe-play ang patunay na buhay ang ating Pangulo, malakas na malakas, taliwas po sa pinapakalat ng mga tatanga-tangang Duterte supporter at ng mga nang tatanga sa kanila na si Pangulo daw po ay may malubhang nararamdaman. Hindi po yun totoo. Ito po ang patunay, mga tol. Ang ating Pangulo dumalo sa ika-84 na anibersaryo ng Araw ng Kagitingan sa Bataan. Pakinggan po natin ito. For his kind introduction. Please be seated. His Excellency, Archbishop Charles John Brown, and the distinguished excellencies of the Diplomatic Corps, Japanese Ambassador to the Philippines, His Excellency Endo Kazuya, U.S. Embassy Chargé d'Affaires, Robert Ewing, the honorable members of the Cabinet who are here present, Province of Bataan Governor Jose Enrique Garcia III, Bataan 2nd District Representative Albert Raymond Garcia, and the other members of the House of Representatives, Municipal Mayor of Pilar, Carlos Pizarro, and other municipal mayors of Bataan present here, National Historical Commission of the Philippines Chairperson, Regalado Jose Jr., Philippine Veterans Affairs. Okay? Hindi na natin tatapusin yan. Pero sana magising na kayo sa katotohanan, mga tatanga-tangang DDS. Huwag kayong maniwala sa mga fake news. Lagi kayong mag-fact check. May mga AI po na ngayon na tools na pwede nyo pong gamitin. Alam niyo kung kayo po'y nag-iisip lang talaga ng tama, hindi kayo magiging tanga eh. No? Ang problema sa inyo, pinapagana ninyo yung galit ninyo kay Pangulong Bongbong Marcos. No? Ano ba yung eksaktong tawag diyan? Marcos Deranged Syndrome ba yon? Yung terminong ginamit ni Sir Herman Estrada. Tingnan nga natin yung Facebook ni Sir Herman Estrada. May mga ganito kasi kayong nararamdaman eh. Sa kasalukuyan po nating Pangulo eh. No? Kung bakit ang mga utak ninyo pinapaniwala ninyo na si Pangulong Bongbong Marcos ay merong malalang kalagayang pangkalusugan dahil na rin sa intention ninyo na siya po'y mawala at maipalit ninyo si, sabi ni Ramon Tulfo, luka-lukang si Sara Duterte. O, ganito, meron kayo siguro, Marcos Derangement Syndrome, no? Na kahit katotohanan na yung nakikita ninyo dahil galit kayo sa Marcos, galit kayo kay Pangulong Bongbong Marcos, pilit ninyong pinapaniwala ang inyong mga sarili na yung pinangtatanga sa inyo ay makatotohanan. O hanggang dito na lamang muna mga tol. Shout out po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Meron lang akong schedule sa doktor ngayon kaya baka makapag-live tayo mamayang gabi na, no? Kung sakali mag-live tayo muli. Maraming salamat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.